Kabanata ng Ahas. Nang magsilabas sina Adan at Eva sa bibig ng yungib at nagtungo patungo sa hardin. Ngunit sa kanilang paglapit dito, sa harap ng pintuang kanluran, na pinanggalingan ni Satanas ng linlangin niya sina Adan at Eva, kanilang natagbuan ng ahas na naging si Satanas na paparon sa pintuan. At malungkot na humihimod ang alabok at gumagapang sa lupa sa pamamagitan ng dibdib dahil sa sumpang ipinataw ng alahaya dito. At samantalang noong una ay ang ahas ang pinakamataas sa lahat ng hayop, ngayon ay ito'y nagbago at naging madulas at ang pinakamababa sa lahat. At gumagapang ito sa pamamagitan ng dibdib at nagpupunta sa pamamagitan ng tiyan. At samantalang ito ang pinakamaganda sa lahat ng hayop, ito'y nagbago at naging ang pinakapangit sa lahat. Sa halip na kumain ng pinakamainam na pagkain, ngayon ay naging alabok ang kinain nito. Sa halip na manirahan gaya ng dati sa pinakamagagandang lugar, ngayon ay sa alabok ito tumira. At samantalang ito ang naging pinakamarikit sa lahat ng hayop, na ang lahat ay nakatayong pipi sa kagandahan nito. Ngayon ay kinasusuklaman ito ng mga ito. At muli samantalang dating naninira nito sa isang magandang tahanan na pinapuntahan ng lahat ng iba pang hayop mula sa iba't ibang dako. At kung saan ito umiinom, sila rin ay umiinom mula roon. Ngayon, pagkatapos maging mapaminsala ito dahil sa sumpa ng alahaya, kawa, ang lahat ng hayop ay tumakas mula sa tahanan nito at ayaw uminom sa tubig na iniinom nito. Pagkus ay lumayo dito ang nakamamatay na labanan sa ahas. Nangge, makita ng sinumpang ahas sina Adan at Eva. Ito'y namintog ang ulo, tumindig sa pamamagitan ng buntot, at may mga matang namumula sa dugo at gumanap na para bang papatayin sila. Ito'y tumungo ng tuwiran kay Eva at tumakbo sa paghabol sa kanya, samantalang si Adan na nakatayo sa tabi ay umiyak sapagkat wala siyang tungkod sa kamay na ipanununtok sa ahas at hindi alam kung paano ito papatayin. Ngunit sa isang pusong nag-aalab para kay Eva, lumapit si Adan sa ahas at hinawakan ito sa buntot na ito'y humarap sa kanya at nagsabi sa kanya, O Adan, dahil sa'yo at kay Eva, ako'y naging madulas at gumagapang sa aking tiyan. Pagkatapos dahil sa malakas na lakas nito, ibinagsak nito sina Adan at Eva at pinirmihan sila na para bang papatayin sila. Ngunit nagsugo ang alahaya ng isang anghel na nagtaboy sa ahas palayo sa kanila at nagbangon sa kanila. Pagkatapos, dumating ang salita ng alahaya sa ahas at nagsabi rito, sa unang pagkakataon ay ginawa kitang madulas at pinagapang sa iyong tian, ngunit hindi ko kinuha sa iyo ang pananalita. Ngayon, gayon man, ikaw ay maging pipi. at huwag nang magsalita pa, ikaw at ang iyong lahi, sapagkat sa unang pagkakataon ng pagkawasak ng aking mga nilikha ay nangyari dahil sa'yo, at ngayon ay ninanais mo pa silang patayin. Pagkatapos, ang ahas ay naging pipi at hindi na nagsalita pa. At dumating ang isang hangin mula sa langit, sa utos ng alahaya, awa na nagdala sa ahas palayong kina Adan at Eva. Itintak mo nito sa baybayin ng dagat at ito'y lumapang sa India.